Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay ang manloloko at ang bulag. Ang manloloko at ang bulag. Pero po para sa akin dalawang malaking hamon ang inaharap ng kasalukuyang gawain ng Panginoon ukol po sa pagbahagi ng Ebanghelyo. Una-una po ang kulangan ng mga manggagawa at ikalawa ang pagdami ng mga bulaang guro na magliligaw sa mga tao. Ay nga po sa 2 Pedro 2:1, kung paanong may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel, may dati naman po sa atin ng mga huwad na guro. Sila piliin na magtuturo ng mga maling aral na ang dulot po nito ay kapahamakan. Ay naman sa 2 Timoteo 4:3, dating ang panahon na hindi na may kinig ang mga tao sa wastong katuruan. Sa halip po, sundin nila ang kanilang hilig at maghanap sila ng mga tagapagturo na iuturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Para sa akin po, may dalawang uri ng huwad na guro na ating maaring naengkwentro. Una-una po ay ang matawag kong mga professional na manloloko. Alam nilang mali at pawang kalokohan lamang ang kanilang tinuturo. Kaya ginagamit nila kanilang huwad na pagtuturo, palokohin, pagdayain ang mga tao para sa kanilang makasariling pakinabang. Marimang ito po ang binanggit po ni Pablo sa Filipos 3:19 na kanilang tiyan o katawan ang kanilang dinidiyos. Para bang ginagawang negosyo ang kanilang pagtuturo ng mali. Ngayon po, ang mas mahirap na maengkwentro ay ikalawang uri ng huwad na guro. Ito po yung mga bulag na tinatawag natin sapagkat sila po ay sincero at panatiko. Ngayon sila po ay bulag. Oo, tapat at committed sila, kaya lang sa maling paniniwala. Ay nga po sa 2 Korinto 4:4, sila ay maaaring binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito. Yung may namahal tayo po ay handaan natin nasa isang matinding digmang spiritual. Marami tayong makaaway, mahuwad na guro, at malililang. Naway po'y sipagan pa natin ang pagbabahagi ng katotohanan at salita ng Diyos, lalo po sa mga hindi ligtas. Maraming salamat po.